Aswang na Inibig Part 4. Lumipas ang 18 taon. Si Lyra, hindi na inosente. Lumaki siyang palaging may bantay. Ang mga mata ng baryo na sa halip na proteksyon ay naging mga matang puno ng pangamba. Pinayagan siyang mag-aral, pero palaging may distansya. Pinapasok siya sa simbahan, pero laging may bulong-bulong. Kahit pa siya ang dahilan kung bakit walang aswang na muling nangahas sa antik. Ngunit dumating ang bago, mga bagong mukha, mga mangangalakal at politiko na gustong bungkalin ang bundok. Dala nila ang matatamis na pangako, trabaho, pera, pag-unlad, kapalit. Ang kagubatang pinagtataguan ng mga nilalang ng gabi. Ngunit alam ni Lyra, hindi ganun kasimple. Sa gubat na yon, nananahan ang huling lahi ng mga nilalang na kagaya ng kanyang ina noon. Hindi lahat mabangis. May mga tahimik na nagbabantay sa lupa. Kung wawasakin ang gubat, magugutom ang mga itinataboy na halimaw at bababa ang kaguluhan sa baryo. Isang gabi, lumapit si Lakbaw, isang matandang aswang, hindi kalaban, kundi tagapagsalita ng mga nilalang sa dilim. Hiniling niya kay Lyra, "Ikaw ang anak ng dilim at liwanag. Ikaw lang ang pakikinggan ng tao." Pero alam ni Lyra, hindi siya pakikinggan. Hindi siya pinakinggan noon, ngayon pa kaya? At doon isinilang ang galit. Isang gabi, habang pinipilit siyang paalisin ng bagong kapitan ng baryo para bigyang daan ang minahan, binalingan nila ang kanyang ina. Sinunog ang lumang kubo, pinilit palayasin ang kanyang pamilya. Sa harap ng abo ng tahanan, sa harap ng umiiyak na si Rosa at matandang Andres, humarap si Lyra sa buong baryo. Sa kanyang palad, hindi agad sumiklab ang liwanag, kundi ang anino, itim at buhay. Minanan niya mula sa dugo ng aswang, ngunit hindi niya ginamit para manakit. Bagkus, lumikha siya ng hangganan, isang bilog na apoy at dilim na pumalibot sa natitirang gubat. Walang makakapasok, walang makakalabas, walang halimaw na makakaligaw sa baryo, at walang tao na makakapasok para sumira. Doon siya nanirahan, hindi na siya umalis. Siya ang naging bantay, siya ang naging pader. Sa gabi, makikita mo sa loob ng gubat ang kumikislap na gintong mata, hindi para manghuli ng tao, kundi para ipaalala, hindi lahat ng halimaw ay masama, at hindi lahat ng tao ay mabuti. Isang araw, nakita ng baryo ang kagubatang muling sumigla. Wala nang minahan, wala nang politikong nagmamayabang. Tahimik ang gabi dahil naroon si Lyra, ang anak ng dilim at liwanag, hindi para maging reyna ng kadiliman, kundi bantay ng hangganan. Sa huling gabi, bumalik sina Rosa at Andres, hindi para kunin si Lyra, kundi para samahan siya. Nagpatayo sila ng bagong kubo sa gilid ng gubat. Doon, magkasama silang nagbantay sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng nilalang. Minsan, hindi tuluyang nasusugpo ang sumpa. Minsan, niyayakap ito para pigilan ang mas malalim na kasakiman ng tao. At minsan, ang halimaw. Siya pala ang bantay, hindi halimaw.